Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang pagdating balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Ayan, okay. Hindi natin na yung mic natin, ano ho? At tayo, Tuesday na, ano ho? Tuesday na at nalalapit na ho talaga, ano? Nalalapit na talaga ang mga araw na iniintay ho natin, ano? Ayan. At muli po, ako ay nag-aanyaya sa inyo. Yan, yung mga nagluluto pa lamang o kaya ay kumakain na, samahan niyo po ako. Oo, sa inyo pong pagluluto ay habang nagluluto, samahan niyo po ako. Manood muna po kayo. Ano ho? Pero wag niyong tatalikuran ang lulutuin, baka masunog. Ha? 1 oras po tayo na magtatalakay po tungkol po sa ating mga barangay. Ano ho? Sa ating mga barangay at sa mga tumatakbo ngayon dito sa ating barangay at SK election 2023. Ano? Kaya ho ay ayan, kamusta? Kamusta na ngayon ang pangangampanya? Kamusta na ho ang ating mga kandidato? Patuloy ho ba sila? Masigasig po sila? Masigasig ba sila na nangangampanya? Narating na ba nila ang lugar ninyong masalimuot? Lugar ninyong ang tawag dyan, maraming lamok, maraming langaw, ano?
At medyo ang amoy ng paligid, ano? Pinapasok ba kayo dyan? Ano ba sa tingin nyo sa kanila? Nadidiri-diri ba sila sa kanilang nasasakupan? Kaya ba nilang langhapin? Ang magandang amoy diyan sa sulok-sulok at sa iskinita ng inyong mga barangay. Pinapasok ba kayo diyan ng mga kandidato? Inaalam ba ang pangangailangan ninyo diyan sa mga iskinita? Alam niyo kasi mga iskinita, di ho ba? Mga hindi maayos ang daanan diyan. Oo. Kung minsan dadaan ka, yuyuko ka dahil ang ang silong ng bahay ang baba. Kaya yuyuko ka habang dadaan ka doon sa iskinita. Ganyan ba sa inyong lugar? Ay doon sa aming barangay ganyan talaga naman hong ang kitid. Ang kitid po ng iskinita. At talagang kailangan ng kandidato masigasig. Masigasig na pasukin yung mga iskinita ng kanyang barangay para naman siyempre malaman nila kung ano ang maaari nilang gawin kapag sila'y nakaupo na. Anong programa ang pwede nilang gawin doon sa iskinita. At madali na ho nilang anuhan yan. Madali na ho nilang magagawa ng mga proposal sa kanilang konseho ng barangay kapag sila ay nagmi-meeting. Maire-recommenda doon sa ganung sulok, doon sa ganung iskinita natin, ang daanan doon tulay pa rin pala. Oo, at lubog sa tubig. Lubog sa tubig yung ating mga kapitbahay. Siguro gawa natin ng proyekto, yan, maanuhan natin, unti-unting tambakan. Di ba? Unti-unting tambakan yung lugar para naman maging maginhawa yung paglalakad ng ating mga kabarangay. Ganyan ba? Ginagawa ba yan ang inyo pong sabihin na natin, yung mga naglingkod na, yung mga incumbent na barangay kagawad, barangay kapitan, nagawa ba nila? Ang tubig ba ninyo dyan? Meron na ba kayong tubig dyan na maayos? Meron na bang nawasa? Or patuloy pa rin kayong nanghihingi? Patuloy pa rin kayong bumibili ng tubig? Na-proyekto na ba yan ng inyong kapitan? Ng inyong mga inihalal ng mga nakaraang eleksyon na kung saan yung mga opisyal na yan ilang beses nang naudlot na mga palitan. Napos po ng ilang beses ang ating barangay election, kaya sila overdue na dyan. Overdue na sila. Sobra-sobra na. Sobra na kanilang ang kanilang pananatili sa kanilang posisyon. Kung hindi ho yan nagawa, hindi sila nakagawa ng ganyang mga proyekto para sa inyo. Ang mga kapitbahay niyo ba dyan, meron ng ilaw? Meron hong tinatawag hong programa ang Meralco, yung DAET. Libre ho yung kontador, libre ho ang ilaw. Aayaan ay pondo ng NGO na kung saan yung mga bahay na wala pang kuryente ay dapat mabigyan ng kuryente, ng supply ng kuryente. Meron ng mga ganyan.
May mga ganyan. Nagawa ba ng inyong barangay captain yan? Nagawa ba yan ng inyong mga konsihan? Ano pa? Ang gamot. Ang mga gamot. Nakakarating ba sa inyo dyan ang gamot na nanggaling sa ating local government? Sabagay, meron na rin naman ho tayong meron na rin po tayong health center at po pwedeng sa health center doon na lamang magsadya at para makahingi ng gamot. Pero paano kung ang kababayan natin may karamdaman at wala na siyang mauutusan para pumunta sa health center para humingi ng gamot at hindi kaya ang katawan, may karamdaman na, matanda pa, nasisilip ba sila ng ating mga barangay official? Natutulungan ba sila? Napapadalhan ba sila kahit papaano ng makakain? Marami yan. Marami po ng ganyan na sa ating mga barangay. Maraming mga ganyan na pangangailangan. Kaya sa panahon na ito, tingnan natin yung mga masisipag na kandidato. Pag yaan ay nakita ninyo na araw-araw ay kayo ay kanyang binibisita at nagpapaalala na sa darating na eleksyon, huwag niyo akong kakalimutan. Gagawin po natin ang aking makakaya para makapaglingkod sa inyo. Yan. Kaya ako ay lagi araw-araw na nandito nagsusumaamo na ako ay inyong iboto. Yan, ganyan ng mga politiko. Kung ganyan nga, na masipag na araw-araw kayo pinupuntahan. Kung hindi, once in isang beses lang kayo pinasok dyan. Isang beses lang at tapos na. Ibig sabihin hanggang dun lang ang kakayahan niya. Hanggang dun lang ang kakayahan niya na maipakita ang kanyang paglilingkod sa inyo. Hindi katulad nung araw-araw makikita nyo, maikukumpara nyo ang mga kandidato. Maikukumpara nyo yan. Kilala naman ho ninyo sila at yung mga bago hong naghahangad na maglingkod, yan. Suriin ho natin sila. At sinasabi po rin ho natin, yung mga datihan naman na talagang merong nagawa, yan, wag ho nating sasayangin. Wag ho nating sasayangin sila at wag nating pababayaan na sila ay mawala sa posisyon sapagkat meron silang tulong na nagagawa sa ating barangay. May tulong silang nagagawa. Kaya po maging mapanuri ho tayo. Maging mapanuri sa ating pagpili sa mga tumatakbo ngayon diyan sa ating mga barangay. Ang batayan natin, ang batayan natin ay yung talagang may pusong maglingkod sa ating barangay, sa kanyang kapwa, sa kanyang kabarangay. Yan. Hindi ho kinakailangan na siya ay ang galing magsalita, may mayaman o may pera. Yung mga ganyan, yung mga ganyan
hindi tayo nakakatiyak. Meron mga tao na galing magsalita, pero wala naman sa gawa. Diba? Kaya ang batayan natin, yung gawa, yung galaw niya. Ano ho? Doon natin mapapatunayan na siya ay nararapat na pagkatiwalaan natin. Oo, na siya ay ating iluklok bilang konsehal o kagawad ng ating barangay. Yan, yung mga ganyang kandidato. Ano? Huwag na tayo padadala. Barkada natin, kumpare natin, kumari natin. Pero nakikita mo naman ang kanyang pag-uugali. Di ba? So, malalaman mo na ang intensyon niya. Kapag siya tumakbo, malalaman mo na, ang intensyon niya, iba, taliwas sa kanyang magiging tungkulin. Oo. Kaya tayo ay wag natin sasayangin. No? Wag natin sayangin ang ating boto na mapunta lamang sa hindi karapat-dapat. Doon sa mga taong mayroong ibang interes. Hindi talaga panunungkulan ang hangarin sa barangay, kundi kapangyarihan. Ano? Kapangyarihan, proteksyon, at koneksyon. Yan. Yan ang hangarin ng ibang kandidato. At makikita niyo sa kanila yan. Ano? Hindi maitatago yan. Hindi yan maitatago. Sa galaw pa lang niya, sa kilos pa lamang niya, at mga kilala naman natin sila, kapitbahay natin sila. Ano? Wag na tayong sa kanila. Wag na tayong pabobola. Wag tayong pauso. Pauso tayo na konting ka lang dyan di ba? Yung mga dyan, yung may kaya naman na kandidato, mag-ingat-ingat kayo at baka ang inyong pera gamitin ho ninyo sa pamimili ng boto. Napakahigpit ho ngayon ng ating COMELEC. At nais ho na maging malinis, patas, at kapanipaniwala ang ating eleksyon. Kaya naman, tingnan nyo, no? Hindi ho sila nagpapabaya. At pag nakitaan ng paglabag ang isang kandidato, dinadadalan ho nila ng supina. Dinadadala ng show cause order para magpaliwanag. Kaya kayo ay baguhin na po ninyo ang inyong mga pag-uugali. Baguhin nyo na po ang inyong pag-uugali. Sumunod na lamang po tayo sa pinatutupad na patakaran ng ating COMELEC para sa eleksyon na ito. Para sa gayon ay wala tayong nagiging problema. Hindi masayang ang lahat na ating pinagpagura sa paghahanda ng eleksyon na ito. Lalo na yung talagang may malinis na hangarin. Bambabantayan na rin ho ninyo ang inyong mga kilos. Bantayan nyo ang inyong campaign material. Baka dahil sa may magandang layunin ka at ikaw ang
isinusulong ng iyong mga kabarangay, masilat pa sa pamamagitan ng ikaw ay makasuhan ng COMELEC na hindi mo namang gawa. Ano? Tulad nga yung mga poster na yan. Kasi meron tayong mga kababayan, meron tayong mga kandidato na hindi naman daw nila, hindi sila ang naglagay. At pag hindi sila naglagay, so iba ang naglagay, baka yung mga tao na may galit sa iyo. Kaya kung ikaw ay nakikita mo na gano'n, magkusa ka na. Ikaw na mismo ang baklas niya. At kung sa pagbaklas mo ay pabalik-balik, talagang kinakana ka. Na? Talagang gusto kang ma-disqualify. Gusto kang makasuhan ng COMELEC. Pag ganyan, ay magbabastay ka. Tiyempuhan lang naman yan. Tiyempuhan lang yan. Bantayan ninyo. Kung talagang lagi kang nakakakita ng poster na yung poster mo, doon nakalagay sa hindi designated area, bantayan mo na. Talagang pinapahama ka. Dahil siguro ay ang lakas ng dating mo sa iyong barangay. Mga ganyan, mga pagkakataon, mga ganyan mga pangyayari. Kaya, iingat. Magbantayan, kumbaga. Kung ano yung ginagawa ng katunggali, huwag mo nang gayahe pag nakita mong illegal. Hayaan mo na siya. Sa kabila naman nun siya naman ho ang makakasuhan. Ganyan lang. Yung mga tao naman, maaari ho kayong magsumbong. Kapag may nakikita kayong mga kandidato na talagang nakikita niyong nilalabag yung mga batas ng ating election, maaari kayong magreklamo or magsumbong sa COMELEC. Hindi po kayo ilalantad ng COMELEC. Kung kayo po ay nagsumbong, ginagarantiyahan po nila yan. Kaya huwag po kayong matatakot. Kunan nyo ng video, ebidensya, na kung saan siya talaga mismo ang naglagay at supporter ng kandidato at kung ibibintang sa kabilang partido o sa kabilang sa katunggali, ibibintang, Kaya nga, anuhan niyo yan. Welcome po kayo sa COMELEC. Kayo pong mga mamamayan na concerned sa ating eleksyon para ito ay maging patas, maging malinis ang ating eleksyon. Kaya nga, meron din hong mga NGO, institusyon na nakikipagkaisa o tumutulong sa COMELEC para maging maayos nga ang ating eleksyon ngayon. Dahil sa vote buying, hindi ho talaga mawala-wala yan sa kultura ho natin. Yung mga pamamaraan ng vote buying, hindi lang ho pinansyal. Pag yaan ay may mga pabor-pabor, bibigyan daw ng trabaho kapag nanalo, yaan ay isang paraan ng vote buying. Nangangako, nagbibigay ng pabor, nagbibigay ng grocery, yaan ay isang paraan ho ng vote buying.
Kaya naman ho, ang mabanggit natin, ang GCash. Oh, sila ay nakikiisa sa COMELEC na kung saan ay gagawin po ng GCash na maging limitado ang kanilang limitado ang kanilang pagtanggap ng mga pagpapadala ng pera sa ating mga kababayan. Lilimitahan ho yan at yan ay inumpisahan na ho. Nito pong Oktobre, sinimulan na po nila yan, October 20. Yan ho ay magtatagal hanggang November 1. So, kaya't hindi ho makaka-penetrate ang mga kandidato na gustong magbayad sa botante sa pamamagitan ng mga e-wallet na ho na yan. Sana yung iba ring mga e-wallet provider ay tumulong na rin po para hindi na ho talaga makagawa pa ng pamimili ng boto itong mga kandidato na talagang pinupuhunanan talaga. Pinupuhunanan ng pera ang kanilang pagtakbo. At dyan ay humihingi ng suporta sa mga local official, sa mayor, sa vice mayor, sa lahat, sa mga konsihal. Para pagdating ng local election, ayan, ay sila na ang mga coordinator sa kanilang barangay. Ganyan ang politika. Ganyan ang sistema ng ating politika dito. Nabanggit na nga ho ng ating DILG Secretary Benhar Abalo, yung mga bata-bata raw. May mga bata ang ating mga gobernador. Ang ating mga board member, bata-bata sa barangay. Bata si kapitan. Kaya pag ganyan ay so yan din ay binabantayan ho ng ating CIS. Pero sana meron silang maiulat na nahuli nila. Hindi lang ho yung press release. Sinasabi nila ay babantayan nila yon. Sana ay hindi lang ho press release, meron silang maiulat sa taong bayan na meron silang nahuli na nakikipag-ugnayan or humingi ng suporta sa local government officials. Yan, kasi ho yan dyan na po yun nagsisimulan yung bata-bata. Kapag nabigyan ng suporta, donasyon, ayun na ho yun. Mga donasyon na ho na yan. Kaya tayo, itong election ho natin, medyo talagang barangay election pa lamang po, pero nagiging masalimuot na po talaga. At nadadagdagan po yung mga red category na lugar. Na kung saan kapag ganyang red category na po ang isang barangay, ibig sabihin ho, talagang mainit po ang labanan dyan sa barangay. Na kung saan nagdudulot po ng pagpatay sa mga kandidato. Nadagdagan na naman po sa iba't ibang lugar ang pagpatay sa mga kandidato. Sa Davao, meron na.
sa Cebu. Oho. Na dagdagan ho yan. Oho. Kaya, yung mga lugar na ho na yan, inilagay na po sa COMELEC, under COMELEC control ang lugar na yan. Oo. Kung saan ay sila na ho ang ano diyan, ang PNP na ho. Katulad sila ng COMELEC na kung magkakaroon ng higit pa na pangyayari, sila ho ang kikilos dyan, gagalaw para pamahalaan ho ang eleksyon ng ating mga otoridad or ang ating mga pulis. At may mga napapaulat po ng mga private army. May mga private army, imagine ano? Sa barangay. Kung pwede na tumakbong mayor yan Kung ikaw sa barangay mo pa lang, meron ka ng mga private army. Talagang pwede ka namang makibakbaka na sa umangat sa level, mag-level up ka na. No? Pero nakakalungkot po yung mga ganyang ulat na nauuwi ho sa pagpatay. Bakit po ganun? Nauuwi po sa pagpatay sa mga kandidato. Ano ba ang dahilan? Hindi ba ninyo matanggap na kayo ay may kalaban? Hindi nyo ba matanggap na nais ng iba na maging mabago ang inyong barangay? At iba't iba ang maiisip po nating dahilan. Ano ho? Kung bakit pinapasla ang isang kandidato. Samantala na ito yung paglilingkod sa barangay at kung saan na kung saan ay ang sweldo naman ho ay maliit laang. At hindi naman ho sweldo rin ang tawag. Honoraria lang naman ho ang tinatanggap ng isang kapitan, ng isang konsihal, ng kagawad ng barangay. Ganun din ang SK chairman, ang SK kagawad. Ay mga kagawad nga po, wala naman ho yan. Hindi pa ho yata yan na nakakatanggap ng kanilang honoraria. Pero, bakit ano? Bakit? Meron bang malaking dahilan talaga sa panunungkulan ng isang barangay captain? Sabagay, nababanggit na, nasasabi din mo talaga, ang isang barangay captain ay isang little mayor. Siya ay mistulang mayor din sa kanyang barangay. At lalo na kapag ang barangay mo malaki ang nasasakupan. At marami rin hong mga establishmento o nagtataas ang mga building dyan. Hindi naman ho sa barangay na pupunta kung ano man ang mga So, marahil sa kapangyarihan. Iba ho talaga. Iba kapag may kapangyarihan pa. At aminin natin sa hindi, nagagamit na minsan
nagagamit ng ibang opisyal ang kanyang kapangyarihan sa maling pamamaraan. Ano ho? At pag nagamit ito ang kapangyarihan bilang opisyal ng barangay, nagamit ito sa maling pamamaraan, doon. Kung meron na apekton o nasagasaan, doon na nagkakaroon na po. Ano? Doon nagkakaroon ng pagganti. Hindi matanggap ang ginawa ng isang barangay official. Ano? Kaya napakahirap po. Kung titingnan ho natin, napakahirap pong manungkulan. Pero marami pa rin ho sa atin talaga ang gustong maging opisyal ng barangay. Ano? Marami pa rin. At sana dyan sa naghahangad na yan, manungkulan po tayo ng tama na naaayon sa ating batas. Manungkulan po tayo ng tapat sa ating mga kabarangay. Oo, nababanggit po natin na nasasabi rin po natin na kahit nakakagawa tayo ng mabuti, masama pa rin po sa iba. Pero okay lang, go lang. Manindigan lang po tayo na ipagpatuloy po natin ang paggawa ng kabutihan sapagkat yan naman po talaga ang mandato. Mandato ho ng batas para sa isang barangay official na ikaw ay maglingkod ng tapat. Kung meron mang may nagagalit, siguro sila ay ipagdasal na lamang para maunawaan at matanggap nila yung ginagawa mo ay ikabubuti ho. Ikabubuti ng barangay, ikabubuti ng iyong kapwa. No? Kaya panalangin na lamang ho ninyo sila. Ang mahalaga ay nagagawa ho ninyo, nagagampanan ninyo ng tapat, tama, ang inyong tungkulin. Ano? Kaya kasi ho, kung ganyan, ang layo rin talaga, gumawa ng mabuti, pero kapag may nagagalit, ikaw ay lilihis at gagawa ka na rin ng hindi maganda, wala ka rin kalalagyan. Lalo na rin ho, mas maraming magagalit sa'yo. Diba? Mainam na ho doon sa kukunting magagalit sa'yo. Pero, ang ginagawa mo naman ay mabuti. Diba? Doon na ho tayo. Ano man ang mangyari, may taas loob ka pa rin sa iyong kabarangay na ipatupad mo ng tama ang mga batas dyan sa iyong barangay. Na ipatupad mo ng pantay-pantay, patas. Ang mga batas natin. So, diba? Mas mainam na rin yung gano'n na magandang, may maganda kang alaala na maiiwas sa kanila, sa kaliman. Kung nagagalit man sa iyo yung iba dyan dahil mabuti, tama ang ginagawa mo. At pupurihin ka rin naman ng iyong mga kabarangay dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong
sa iyong pagpapatupad ng tama sa iyong barangay, andun naman ho ang papuri sa iyo ng iyong mga kabarangay. So, yun ang maiiwan mong magandang alaala sa kanila. Hindi yung, di ba? Nakahiga ka na, pantay na ang dalawang paa mo, minumura ka pa ng iyong kabarangay dahil wala kang mabuting nagawa sa iyong barangay na ikaw ay nanunungkulan, kundi puro kasamaan, no? Korupsyon, pananakot, siga-siga. Diba? Kung ganyan ka at nalagutan ka ng hilinga, ay anong puri ang gagawin sa iyo? Hindi ka pupurihin ng iyong kapitbahay. Yun ang sinasabi natin. Wala ka na, patay ka na, minumura ka pa. Ito lang po. Ito lang po yung ating sinasabi. Dahil sa ating mga kaibigan, pag napapakwentuhan ang mga ganyang bagay, at talagang maririnig mo ang mga bukang bibig nila, maririnig mo sa kanilang bibig, at napag-uusapan, diba? Napag-uusapan na ang isang taong nakahinlay na iba't napag-uusapan ang kanyang mga nakaraan nung siya'y nabubuhay. Nung siya'y nabubuhay, sinasariwa ang mga ginawa niya. Diba? Bumabalik sa isipan mo, kung mabuti, puri ka ng puri, at nanghihinayang ka na siya'y nawala. Diba? Pero, kung ang iniwan mo, ang naaalala mo sa kanya ay puro masama, hindi ba? Magagalit ka, wala na siya. Galit ka pa sa kanya. Halos ayaw na natin siyang patawarin. Sa kabila na napagsusahan na niya, ilawi na kanyang buhay. Diba? Alright. Ay, si Boss Kuya PM po. Ayan, si Brian Zamora, nanonood, at si Lorna Gilov Explorer. Wow, thank you Lorna. At muli nakita kita. Nanood ka, salamat. Yan. Okay. So, tayo po, ay, ano na ba? Alas 12 na pala. Pag ganun-ganun lang ho, tayo ay nasa, papatapos na pala ang ating programa, Okay. So, yan na lamang po, mga kababayan, mga kabarangay. Tayo po ay unti-unti na nga pong napapalapit. Unti-unti na tayong napapalapit. Tatandaan po natin ang kampanya ay hanggang 28 lamang po. At ang 29, yan po yung wala na hong gagawing pangangampanya sa mga kandidato, at kung meron man, siya ay lumalabag. Pero meron pa rin ho yan. At dyan sa 29 na yan yung sinasabi nating gapangan. Nanggagapang ang mga kandidato. Gapangan na, ibig sabihin na hindi nang gagapang na pinupuntahan ang mga botante at sa gabi, at pag pinuntahan ang botante, personal ibibigay yung budget. Yung budget na yan,
consider ho yan a vote buying. Kaya't huwag kayong papakita at baka yung mga katunggalin ninyo, nabibidyohan na kayo. Mag-iingat kayo. Yung isa katuwiran ho natin bawal kapag hindi mahuhuli. Pag nahuli, yung bawal. Ay mga baluktot na katuwiran ho natin. Umiiral pa rin ho yan sa mga Pinoy. Kaya tayo ay bantayan po natin ang eleksyon. Manual ho ito, Manual tayo. Yan. Bawal ho sa 29 ang alak. Bawal ang magbenta. Bawal bumili. Bawal uminom. Yan ho ay tinatawag na liquor ban. Kaya paalala rin sa mga manginginom. Yung araw ho na yan, naku, wag na wag ho kayong maaamoy ng ating otoridad. Huwag tayong maaamoy. Kasi, naku, ang laking, ang laking pagkakasala ho niyan. At maaari ka dyan na makulong. Alright. So, okay, mamaya po ay magkita-kita po tayo sa ating pong programang panghapon, yung alas 5 hanggang alas 6 sa Balitang Pilipinas Worldwide. Saan daw tayo magkikita? Kami na nakakaalam nun. Ayan, okay. So, maraming salamat sa ating pong mga viewers sa araw na ito. At sumama sa akin sa loob po ng isang oras. Si Lorna Quinones Flores at Brian Zamora. Ayan, si Brian Zamora, ano bang message ni Brian? Ano yung nangyari? Alright. So, magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay magkita-kita mamaya sa hapon. Yan. At maraming salamat po sa inyong pong walang sawang pagtakilig at panonood po sa lahat po ng programa dito sa DCWG Classic. Magandang tanghali po. Ang inyong lingkod ay nag-iiwan po ng kataga na tayong lahat nawa ay patuloy na ingatan, pagpalain ng ating Panginoong Diyos saan man tayo naroon at kung anuman ang ating ginagawa. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.